May mga pangako tayong nabibitawan sa mga tao na hindi natin alam kung mabibigyan ba natin ng katuparan. Ikaw, ano ang mga pangakong hindi mo natupad? Normal sa ating mga tao ang magbitaw ng pangako. Mga pangako na inaasahang tutuparin natin. Mga pangako na oras na binitawan mo, bibilangan ka na kung kailan mo magagawa ito. Ang sabi nila kapag hindi ka sigurado ay huwag kang mangako. Ang sabi din nila, normal lang na mapako ang mga pangako. Tao lang din daw kasi tayo. May mga nasasabi tayo na hindi natin magawang panindigan dahil sa simula, nadala lang naman talaga tayo. Pwedeng nadala tayo ng matinding emosyon para bitawan ng pangakong yon. Siguro ay masyado lang naging masaya, o masyadong nasaktan, o masyadong napuno ng pag-asa. Pero noong lumipas na ang emosyon na yon, ay bigla mo na lang inisantabi ang pangako mo. Sa ating kwento ngayong araw, may isang tao ang napangakuan. Isang tao ang umasa na balang araw, kapag tama na ang panahon, ay tutuparin na ang iniwang pangako sa kanya. Ang tanong, matupad nga kaya ito sa mundong lubog na ng mga pangakong napako? Alamin natin ang kwento ng ating kabarangay na si Bea dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, alas 8 na ng umaga noon. Nasa loob na ng simbahan ang lahat ng taong imbitado sa kasal. Handa na silang matunghayan ang pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalan. Halo-halo ang emosyon ko noon habang hinihintay ang aking pagkakataon para maglakad patungo sa harapan ng altar. Inayos ng baklang nag-makeup sa akin ang buhok na nahawi dahil sa umagang hangin. Bahagya din niyang pinahira ng pawis sa aking noon na dala ng kaba at hindi ng panahon. Nakangiti ang baklang ito habang sinasabi na ang ganda-ganda ko sa aking suot na puting gown. At naniniwala naman ako sa kanya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko pero kanina habang nasa kwarto ako ng hotel at pinagmamasdan ko ang aking sarili sa malaking salamin ay sobra akong namangha sa nagawa ng make-up at puting gown sa akin. Sabi ni nanay, dati noong bata pa lamang ako, nakakaganda raw sa babae ang pagsusuot ng puting gown. Lulutang daw ang kagandahan kapag ito ang suot mo kumpara sa ibang kulay. Kaya nga siguro sa mga kasal, ang bride ay dapat nakasuot ng puti para lumutang ang kagandahan. Napangiti ako sa alaalang yon. At nang magbalik na ako sa realidad ay oras ko na para lumakad na patungo sa altar. Pinagtitingin na ako ng mga bisita. Sa mga mata nila ay kitang-kita ko ang paghanga. Alam kong nabigla sila sa naging transformation ko ng araw na yon. Dahil sanay sila na makitang walang kahit na anong bahid ng make-up ang mukha ko. Sanay sila na laging magulo ang buhok ko. Nasanay sila sa simpleng ako, kaya naman hindi ko sila masisisi kung sakaling mabigla sila sa mga nakita nila sa akin sa espesyal na araw na yon. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang tumatakbo sa utak ko habang binibilang ang aking paglalakad. Tansyado dapat. Hindi nagmamadali pero hindi binabagalan. Dapat ay sakto lamang. Yung makikita ka pa rin ng bawat tao sa loob ng simbahan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang huling naging bilang ko bago ko makaharap ang taong pinangakuan ako ng kasal. Si Eman.
Napakagwapo nito sa suot niyang Amerikana habang nakatitig sa akin. Buong paghanga niya akong tinitignan kahit noong nasa malayo pa lamang ako. At ngayong konti na lamang ang distansya namin ay mas lalo kong nakita ang paghanga sa mukha niya. At nagpapasalamat ako doon dahil sa paningin ko, siya pa rin ang hinahangaan ko sa lahat ng nandon. Ako nga pala si Bea, ang babaeng nakaputing gown. Ikukwento ko sa inyo ang naging paglalakbay ko mula sa unang araw na nagkakilala kami ni Eman hanggang sa mapadako kami sa araw ng kasal na ito. Ipapakilala ko sa inyo, ipapakilala ko kung paano ako nahulog sa lalaking ito noong pinangako niya na balang araw ako ang pakakasalan niya. Hoy bata! Sino ka? Eman! Bakit ka umiiyak dyan? Sinakaloy kasi kinuha yung pinitas kong dahon ng bayabas. Pinagsisiraan nila. Pati itong mga gumamela tsaka santan ko. Ano pang gagawin mo sana sa mga yan? Luto-lutuan. Hindi mo ba alam yun? Dahon at gumamela? Lulutuin mo? Adobo, ganon? Huwag ka na nga magtanong kung di mo naman alam. Sungit naman nito. Kaya siguro wala kang kalaro eh. Umalis ka na lang. Tara, samahan kita. Samahan? Saan? Pumitas ng bagong mga dahon at gumamela. Hindi na, wag na. Halika na. Pero teka. Ano ba? Yan. Baho ng kamay mo eh. Bakit mo ba pinapahid sa mukha ko yan? Hindi ko pinapahid. Tinatanggal ko lang yung mga luha mo para hindi matuyo sa pisngi mo. Ano ba? Tama na nga eh. Hindi naman ganyan magpunas ng luha eh. Sinisigurado ko lang na mawawala lahat ng luha mo bago matuyo yan. Sabi ni nanay, hindi raw maganda yung natutuyuan ng luha sa pisngi. Bakit naman daw? Kasi pag hinayaan mo raw matuyo ang luha sa pisngi mo, magmamansya raw yan at tangi mga engkanto ang makakakita. Tapos? Secret. Ang daya naman ito. Sabihin mo na kasi. Saka ko nasasabihin sa'yo. Basta huwag ka na magpapatuyo ng luha sa pisngi ha. Kapag iiyak ka, punasan mo agad o kaya mas maganda huwag ka nang iiyak. Para sigurado nung wala magmamansya sa pisngi mo. Delikado ko sa mga engkanto. Huwag mo nga akong takutin. Oh, tara na. Tara na lang pumitas ng mga daon at gumamela. Turuan mo ako magluto-lutuan ha. Ako nga pala si Bea. Alam ko na pangalan mo. Dati pa, ikaw yung iyaking anak ni Aling Baby. Paano? Shh! Ayaw din pala ng mga engkantong patang tanong ng tanong. Tara na! Pareho kaming 8 taong gulang nang magkakilala kami ni Eman. Siya lang ang naging kaibigan at kalaro ko noon. Walang batang may gusto sa aking makipaglaro o makipagkaibigan dahil lamparaw ako. Iyakin at pikunin pa. Akala ko nga ay forever na ako mag-isa na maglalaro. Pero nakilala ko si Eman at siya ang nagtiyaga sa akin. Nakipaglaro ito ng luto-lutuan sa akin kahit na inaaya na siya ng mga kaibigan niyang lalaki na maglaro ng pogs at ng text. Mas pinili niya akong samahan na mamitas ng mga dahon at bulaklak kesa samahan ng mga kaibigan niyang maligo sa ilog. Naaawa daw kasi ito dahil lagi niya akong nakikitang mag-isa na naglalaro. Hindi raw masayang maging mag-isa. Dapat daw ay laging may kasama. Yun ang isang bagay na naturo sa akin ni Eman, na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan kong maging mag-isa. Minsan, hayaan ko rin daw ang sarili ko na magpasama sa iba. Unti-unti ay nawalan ng mga kaibigan si Eman dahil sa akin. Yun ay dahil nga sa kakatanggi niya sa kanila na makipaglaro dahil sa akin ay nawalan tuloy siya ng maraming kaibigan. Ako na lang ang natira sa buhay niya at ang sabi niya ay ayos lang daw yon. Nakukonsensya nga ako nun eh. Nang dahil sa akin ay hindi na siya nakapaglalaro ng mga robot, pulis-pulisan, pogs,
pellet gun at sipa. Ngayon ako na lang ang kalaro niya. Puro na Barbie, gumamela, cutics at bahay-bahayan ang alam niyang laruin at gawin. Dahil nga rin doon ay natutokso na siya ng mga dating kaibigan na bakla daw ito. Hindi naman siya pikon at hinahayaan na lamang ang mga yon hanggang sa sila na rin mismo ang kusang sumuko sa pangaasar. Ang tibay nga ni Eman sa mga pambubuli. Samantalang ako, konting pangaasar lang ay gugulong na ako sa pag-iyak dati. Dahil mula noong nakilala ko si Eman at tinakot niya ako tungkol sa mga engkanto at sa mga natuyong luha, ay hindi na ako umiyak pa. Natakot ako kahit na hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ng engkanto sa akin kapag nahuli ako nito na nagpapatuyo ng luha. Basta nagtiwala at naniwala lamang ako kay Eman. Hindi na ako nag-iyak at ang sabi ko kahit na anong mangyari, magiging matapang na ako para hindi ako mahanap ng mga engkanto. Protective sa akin si Eman. Hindi nito hinahayaan na masaktan ako. Lagi niya akong pinagtatanggol sa mga umaapi sa akin. Minsan nga ay nakipagsuntukan pa ito sa mga kaklase kong lalaki na inaasar ako. At mula nga noon ay wala nang nagtangkang mang-asar o mang-api sa akin. Lalo na kapag kasama ko si Eman. Siya ang sumbungan ko sa lahat. Kahit kapag pinapagalitan ako ni nanay, sa kanya ako lumalapit at naglalabas ng sama ng loob. Marunong kasi siyang makinig at pakiramdam ko kapag nagsasabi ako sa kanya ng mga hinaing ko, ay nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko. Sa kanya lang ako may tiwala. Kaya nga pati ang mga tinatago-tago ko sa sarili ko ay siya rin ang nakakaalam. Sa kanya ko sinabi ang lahat-lahat mula sa mga kinakatakutan ko hanggang sa mga mumunting mga pangarap ko. Bata pa kami noon, wala pang alam sa pag-ibig. Never nga akong nagka-crush. Parang may mali tuloy sa akin pero noong inasar ako ni Paglaki kaya Eman natin, na ganito magkakagusto pa ko rin sa kanya tayo? paglaki namin, Paano ganito? medyo Yung nakaramdam tatambay ako dito ng sa takot bubungan sa gabi papadudot. pagkatapos kumain ng Paano nga hapunan. kaya kung magkagusto ako Oo sa kanya? naman. Ano ang Titingin sa mangyayari langit, sa amin? Tapos paunahang hanapin yung Magkakagusto rin kaya siya sa pinakamalaking akin? bituin. Paano Syempre. kung hindi? Eh yung pupunta Paano tayo kung kina Aling oo? Marites para bumili ng Ang lugaw na daming may itlog katanungan. pagkatapos natin Pero maglaro isa lang ng ang baybayan. tanong na nasagot ko. Aba, oo naman. Ang tanong kung sa Eh yung paglaki aakyat namin tayo sa pinakamataas ay na ganon puno pa rin ng kami. akasya malapit Kung dun sa school magkaibigan pa rin para kami. panoorin yung mga sasakyan na kung magkasama dumadaan. pa rin kami Kahit at araw-araw oo, pa yan. ang sagot Oo, ko. syempre. At Paglaki nangyari kaya nga yun. natin, magkaibigan pa rin tayo. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Naisip ko kasi baka paglaki na natin, hindi na tayo magkaibigan eh. Baka marami ka nang makikilala na iba. Hindi mangyayari yun. Forever tayong magiging magkaibigan. Forever tayong magiging mag-best friend. Forever ba kitang makakasama kahit anong mangyari? Oo, kailangan mo ko lagi eh. Lampa ka kasi. Yabang nito. Paglaki ko, hindi na ako lampa. Lampa ka pa rin. Bakit sigurado ka dyan, ha? Kasi kilalang kilala na kita. Basta, paglaki ko, hindi na ako lampa. Oh, ibalik ko sa iyo yung tanong mo. Bakit sigurado ka dyan, ha? Basta patutunayan ko sa'yo paglaki ko. Eh ikaw, saan ka pa sigurado paglaki natin? Sigurado ako na magkakagusto ka sa akin paglaki natin. Uy, ang kapal naman ng mukha mo. Kadiri ka, yak! Makayok ka dyan. Alam mo bang maraming babae nagkakagusto sa akin sa school? Nagiiwan sila madalas ng pagkain sa bag ko. Sus, malandi ka. Kaya ka nilalapitan ng mga yun, no? Selos ka naman. Bakit naman? Hindi ba kasi aminin na crush mo ako? Maming ka na. Ang kapal-kapal naman ng mukha mo, Eman. Kala mo naman gwapo ka. Hindi kaya ako magkakagusto sa'yo, no? Bakit parang sigurado ka dyan? Kasi kilala kita. At alam kong hindi ikaw yung magugustuhan ko, no? Panindigan mo yan ha, paglaki natin. Oo, paglaki natin. Ay, paglaki natin sana. Sana Sana ano? gusto mo pa rin akong kasama.
Sa pagdadalaga at pagbibinata namin ay magkasama pa rin kami. Isang pangako na natupad namin sa isa't isa. Kami pa rin ang mag-best friend kahit na may mga nakikilala na kaming iba. Tinupad pa rin namin ang mga sinabi namin na kakain pa rin kami ng lugaw kinaaling Marites tuwing hapon. Tatambay pa rin kami sa bubungan para maghanap ng pinakamalaking bituin. Umaakyat pa rin kami sa puno ng akasya para tumingin ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada. At higit sa lahat, tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, mag-best friend pa rin kami. Kahit nga noong lumaki na kami at marami na kaming pagkakaiba, ay masaya pa rin kaming magkasama. Si Emma noong nagbinata ay naging babaero na. Ang dami kasing umaaligid sa kanyang mga babae at lahat yon ay ine-entertain niya. Loko nga tong mokong na to sabi ko sa kanya. Huwag ganon, baka karmahin siya. Pero ang sabi niya ay masama raw ba na ibahagi niya ang sarili niya para sa mga nangangailangang mga babae na ito. Mapapailing na lamang ako sa kanya at hahayaan siya sa mga ginagawa niya. Maaalala ko pa ay may 2 babaeng kaklase niya ang sumugod noon sa bahay nila noong malaman nilang pinagsabay silang ligawan ni Eman. Andun ako noon Nanonood kami ng anime noong sumugod yung mga babaeng yon. Yung isa ay hinila sa buhok si Eman, yung isa naman ay tinadyakan siya sa hita. Natatawa na lamang ako at hindi siya tinutulungan kahit na nagpapasaklolo na siya. Maniga siya. Yun na yung karamang sinasabi ko sa kanya. Noong nagsawa na yung mga babaeng saktan siya at umalis na rin ang mga ito, tawa ako ng tawa noon sa itsura ni Eman. Napahiga na lamang ito sa sofa at hinihingal na akala mo'y asong napagod makipaghabulan. Meron pa nga yung isang babae sa kabilang klase naman niya. At dahil nga lapit ng lapit sa kanya ay pinatulan niya. Hindi naman daw niya gusto pero kasi naaawa siya doon sa babaeng yon kasi no boyfriend since birth at nabubuli siya dahil doon. Siya na yung sumama-sama sa babaeng yon hanggang sa maging sila pero almost 2 months lang ang itinagal noon dahil nga nagiging clingy na yung babae. Nakipaghiwalay si Eman sa kanya at ang malala pa rito, si babae nanakot na kapag tinuloy ni Eman ang pakikipaghiwalay nito ay ipagkakalat niya ang picture ni Eman na nakahubad. Hindi naman natinag itong si Eman. Malakas ang loob at sinabing okay lang daw dahil may pagmamalaki naman daw ang katawan niya. Tumawa pa ito habang pinagbabantaan siya ng babaeng yon. Tinuloy ni Eman ang pakikipaghiwalay sa babaeng yon. At tinuloy din ng babaeng yon ang pagkakalat ng hubad na larawan ni Eman na naging usap-usapan sa buong eskwelahan. Pero itong si Eman taas noo kapag naglalakad sa school na parang walang nangyari. Hindi siya nagpa-apekto. Kaya namatay na lamang din ang pusa ang usap-usapan sa kanya ng mga tao. Ikaw naman kasi, alam mo may pagkakurong-kurong yung babaeng yun, pinatulan mo pa. Ayan, alam na tuloy ng lahat kung anong itsura ng ano mo. Nakakaawa kasi. So kapag nakakaawa, papatol ka na kahit hindi mo gusto? Oo. Di ko alam. Basta gusto ko lang tumulong sa mga babaeng nangangailangan. Alam mo na. Di nga pagtulong yung ginawa mo sa kanya Pinaasa mo, sinaktan mo. Pero at least habang magkasama kami, na-feel niya na magkaroon ng boyfriend, no? Maging thankful na lang siya doon. Saka siya naman ng lapit Ginawan ko lang siya ng favor. Lalo na nung sinabi niya sa akin na gusto niyang maranasan kung paano magkaroon ng boyfriend. Apakagwapo mo talaga no? Di naman sa gwapo Gusto ko lang talagang tumulong sa mga babae kung ano man yung kailangan nila. Ewan ko ba? Kapag helpless ang isang babae, pakiramdam ko kailangan ko maging superhero sa kanila Pero mali pa rin nagmukha ka tuloy babaero dyan. Nagmumukha kang di seryoso sa pag-ibig Di naman kasi kailangan seryosohin ang pag-ibig. May stress ka lang dyan. Relax lang kasi. Huwag magpakalunod sa konsepto ng pag-ibig, di maganda yun. So wala kang balak ma-in love, ganon?
Pwedeng ma-in love pero di pwedeng seryosohin ng todo. Ayokong malugi sa huli, no? Na-in-love ka na ba? Hindi pa at ayoko pa. Isang beses lang ako may in love at sisiguraduhin kong yun na yun. Sa ngayon, laro-laro muna habang wala pa. Wag muna magseryoso. Nakakakunot ng noo yun. Ewan ko sa'yo. Sa kakalaro mo sa pag-ibig, baka hindi mo namamalayan na lagpasan mo na yung true love mo. Sabay naman tayo lagi ah. Di mo pa naman ako nalalagpasan. Baliw ka. Di ka talaga seryoso eh. Kainis to. Ikaw naman binibiro lang kita. Seryoso mo? Pero seryoso na nga, Eman. Ingat-ingat ka lang sa ginagawa mo. Kasi nakakasakit ka na syempre. Oo, gets kita na ayaw mo pang ma-in love at magseryoso. Pero wag ka namang masyadong maglaro. Ay nako, eto na naman po si Love Advisor. Kala mo napakagaling pagdating sa pag-ibig. Lagi ka naman palpak eh. Mali lang talaga yung natitisod kong lalaki, no? Kaya nga ayokong magpakalunod dyan sa pag-ibig na yan. Kasi ayokong mag-aya sa'yo. Ayokong maging tanga. Ay nako, kapag naranasan mo ng magmahal, maiintindihan mo ko. Di rin? Kung magiging tanga ako tulad mo, wag na lang. Tingnan natin. Kung hindi seryoso si Eman sa pag-ibig ay ibahin niyo ko. Dito na kami nagkakatalo dahil ako yung tipo ng babae na malaki ang pananalig sa pag-ibig. Isa akong hopeless romantic. Paano ba naman kasi ay lumaki ako sa pamilya na punong-puno ng pagmamahalan? Bawat kwento ng magkakarelasyon at nagkakatuluyan sa aming pamilya ay sobrang makulay. Talo pa ang mga fairy tale pagdating sa magic na meron sa relasyon sa angkan namin. Noong bata pa ako ay lagi akong nakikinig sa mga kwento nila sa love life nila. Mula sa mga lolo at lola ko, magulang ko hanggang sa mga kapatid ko at mga pinsan. Memoryado ko ang bawat kwento nila at lahat yon ay ginagawa kong basihan sa paghahanap ng love life, sa paghahanap ng forever ko. Hindi ko ibababa ang standards ko dahil naniniwala ako na kung posibleng mangyari ito sa pamilya ko, mangyayari din ito sa akin sa tamang panahon. Pero kasi papadudot mukhang mailap sa akin ang true love. Tulad ng sinabi ni Eman ay lagi akong palpak sa pag-ibig. Hindi ko alam kung pagsubok lamang ba ito o stepping stones bago ko marating ang totoong forever ko. Pero kasi kinakabahan ako na baka isang araw ay wala akong makatuluyan. Baka isang araw ay hindi mangyari yung fairy tale na inaasahan ko. Baka isang araw ako lang sa pamilya ko ang hindi mabigyan ng forever. Nagsimula ang kamalasan ko sa pag-ibig nang magkagusto ako sa kaklase ko noong second year high school ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Peter. Hindi siya kagwapuhan pero matalino. Kaya siguro ako napaikot nito. Akala ko noon ay seryoso ito sa akin. Ikaw ba naman na laging tinutulungan sa assignments mo at lagi pang inaabutan ng pagkain kapag recess? Siyempre iba ang iisipin mo noon. Dahil nga sa ipinapakita nitong atensyon sa akin ay nahulog ako sa kanya. Sinagot ko siya at hindi pinatagal ang panliligaw niya sa akin. Pero sabi niya, itago muna namin ang relasyon namin dahil ayaw niya raw maintriga sa school. Nanay kasi niya ang principal namin, kaya naiintindihan ko. Patago lamang kami kung magkita noon pero ang hindi ko alam, patago rin pala sila kung magkita ng isa pa niyang karelasyon. Si Darwin nakaklase rin namin. Oo, Papa Dudut, isa pong bakla si Peter. Nahuli ko sila noon sa likuran ng CR ng boys na naghahalikan. Half day ang klase namin noon at akala niya ay nakauwi na ako dahil sabi ko sa kanya ay hindi ko na siya masasamahan pang tumambay sa school dahil sumama ang timpla ng tiyan ko. Mag-isa ko na lamang na umuwi noon pero bigla kong naalala na nakalimutan kong kunin ang ID ko sa kanya. Kaya bumalik ako ng school at hinanap siya. Medyo natagalan ako sa paghahanap sa kanya dahil hindi siya sumasagot sa tawag ko. Kaya naman nag-decide akong umuwi na at habang tinutuntun ko ang daan palabas ng school
ay bigla akong nakaramdam ng kaba nang may mapansin ako sa likuran ng CR ng boys. Lumapit ako at doon ko sila nakitang naghahalikan. Gulat sila nang makita nila ako. Naalala ko pa na kumuha pa ako ng bato at binato ko yon sa kanila. Naistatwa kaming tatlo at hindi alam kung sino ang unang magsasalita. Hinintay ko sila na magpaliwanag pero wala akong nakuha. Dahan-dahan akong lumakad papalayo, umaasa na baka habulin ako ni Peter at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari pero wala. Nakalabas na ako't lahat-lahat ay hindi niya ako sinundan. Imbes na umuwi sa bahay ay dumiretso ako kina Eman at doon ay naglabas ako ng sama ng loob. Ikaw naman kasi tatanga-tanga ka. Umiiyak na ako dito oh. Nasaktan na ako. Kailangang sabihin pa ba yan? Gets ko naman eh. Ewan ko ba sa'yo kung bakit di mo naramdaman na may pagkaberde ang dugo ng Peter na yun? Kasi nga love is blind. Love is blind ka dyan. Tigilan mo nga ako sa ganyan mo, Bea. Kahit bulag siguro makikita na pula ang hasang ng Peter na yan eh. Hindi ko naman alam na bakla siya. Ang alam ko lang malamya lang siya. Pero normal lang naman yun eh. Normal ba yung pagtitig niya sa mga nagbabasketball kapag recess? Yung titig niya sa mga pantalon ng mga nakatambay sa bleachers? Kahit nga ako kung haplusin niya sa braso, alam mo na may mali siya eh. Hinaplos ka niya sa braso? Di lang sa braso, minsan hinahawakan niya pa ako sa dibdib. Kunwari mabubuwal siya wala naman tumulak sa kanya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Gusto ko ikaw mismo makahuli sa sarili mong katangahan eh. Tatawa-tawa ka pa dyan, nakita mo na ngang nasasaktan ako eh. Ikaw naman kasi masyado ka kung mahulog. Hinay-hinay lang kasi. Hindi ako naniniwala na dapat maghinay-hinay lang sa pag-ibig. Isugal mo lahat kung kaya mo para malaki ang balik sa'yo. Malaki ang balik sa'yo? Nakita mo naman nangyari sa'yo, di ba? Nalugi ka kaya? Maling tao lang yung pinagsugalan ko. Mali talaga ang sumugal sa pag-ibig kahit sino pa yung taong yan. Paano ka magiging masaya kung hindi ka susugal? Oh, ibabalik ko sa'yo yung tanong mo ah. Masaya ka ba nung sumugal ka kay Peter? Naging masaya naman. Naging. Past tense. Sa future, wag na tanga, okay? Kahit anong sabihin mo, susugal pa rin ako. Oo, nasaktan ako ngayon. Nagkamali ako ngayon. Pero ibig sabihin lang nito, one step closer na ako sa forever ko. Kalokohan. Huwag ka nga masyado nagpapaniwala sa mga nababasa mo sa mga pocketbook o kung saan-saan man. Pero hindi ko to natututunan sa pocketbook, no? Natutunan ko to sa mga relasyon sa angkan ko. At alam ko, balang araw magagaya rin ako sa kanila. Iba ang kapalaran mo sa kanila. Ang nega mo! Makatotohanan lang ako. Oh, bakit umiiyak ka dyan? Ang sama-sama mo kasi! Sige, umiyak ka para maamoy ng engkanto yung mga luha mo. Sige ka. Isa pa yan! Hanggang ngayon, hindi mo sinasabi sa akin kung anong gagawin ng engkanto sa akin kapag natuyuan ako ng luha. Huwag mo na hintayin na mangyari yun. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko at huwag ka nang umiyak. Pupunasan ko na yung luha mo. Ano ba? Ang baho ng kamay mo eh! Pinupunasan na nga yung mga luha mo bago matuyo eh. Sige ka. Ano ba? Okay na ako, okay na. Hindi na ako iiyak. Good. Mabahong kamay ko lang pala magpapaawat sa'yo eh. Tara, libre kita ng lugaw kina Aling Marites. Ilang beses pa akong muling umibig at lahat yon ay bigo ako. Dapat mapapagod na ako, hindi ba? Dapat susuko na ako. Pero mas ginaganahan pa akong sumubok ng sumubok dahil naniniwala ko na papalapit na ako sa the one sa bawat pagkakamali ko sa mga napili ko sa aking nakaraan. Aminado ako na medyo nakakaramdam na ako ng takot, lalo na kapag pinapamukha sa akin ni Emma ang katangahan ko sa pag-ibig. Pero sa tuwing nakikita ko kung gaano kasaya at katibay ang relasyon ng angkan ko, magiging positibo ulit ako at gaganahan sa paghahanap ng forever ko. Alam ko na nandyan lang ang taong yon, hindi pa lilitaw hanggat hindi pa sapat ang natututunan ko sa pag-ibig. Alam kong balang araw, kung sino man ang taong yon, kakaway siya oras na makita na ng Diyos na handa na ako
para sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagiging sawi ko sa pag-ibig, Papa Dudut. Mula sa high school, college hanggang sa makapagtapos na ako at nakahanap na ng trabaho ay nakadikit na sa akin ang pagiging broken ko. Medyo kabado na nga ako, lalo na kapag ginigisa na ako ng mga kamag-anak ko kung ano na ba ang nangyayari. Bakit tila ako lang daw ang minamala sa pag-ibig sa angka namin? Mas naunahan pa nga ako ng pinsang kong mas bata sa akin. Mas nauna pa siyang ikasal kesa sa akin at yon ang nakakasama ng loob. Dahil hindi nga ito halos lumalabas ng bahay. Online tutor ito ng mga Koreano. Kaya naman nakapagtataka kung bakit isang beses lang na lumabas ito para bumili ng asukal bigla na niyang nabunggo ang forever niya. Bakit ako? Lahat na ng grocery stores sa area ko ay napuntahan ko na. Pero bakit wala pa rin akong nabubunggong forever ko? Pati nga ang pagsama ko sa mga travel groups ay pinatos ko na kahit napakatamad ko naman talagang mag-travel. Gusto ko lang subukan kung dito ko mahanap ang forever ko. Kasi napapanood ko naman dati sa KMJS na posibleng mahanap mo ang forever mo sa kaka-travel. Pinatos ko na rin ang pag-akyat ng bundok. Pero nakailang baba na ako. Nakailang pawis at pagod na ang nakuha ko. Pero wala pa rin akong forever. Hindi pa rin ako sumuko. Hahanapin ko talaga ang the one ko para sa akin. Kahit na ano pa ang mangyari. Ilang dating apps na rin ang na-download ko pero ni isa ay walang nakapagbigay sa akin ng hinahanap ko. Madalas ay hindi compatible o madalas ay gusto akong dalhin sa motel at alam niyo na ang kasunod. Hindi ako papayag sa ganon. Hindi ako pangsamantalang aliw lamang. Hindi ako pansamantalang babae lang. Gusto kong maging permanente sa buhay ng isang tao lalo na sa magiging karelasyon ko. Pero mukhang ang magiging permanente lang sa buhay ko ay si Eman. At ang mga advice nito na tigilan ko na ang panghahanting ng lalaking makakasama ko habang buhay. Dahil para sa kanya, wala raw forever. Di ka talaga titigil, no? Bakit ako titigil? Nasimulan ko na di tuloy-tuloy ko na. Di mo ba naisip na baka ayaw talaga ng tadhana na magkaroon ka ng karelasyon? Na magkaroon ka ng forever? Gusto niya yan. Pa-Easter egg hunting lang ang peg niya. Gusto niya i-challenge ako bago ko mahanap yung nararapat na itlog para sa akin. Kakahunting mo sa ganyan, mga bugok na itlog na hahanap mo eh. Grabe ka! Hoy, quality naman yung mga lalaking nakikilala ko ah. Anong quality pinagsasabi mo? Si George naalala mo? Oo, yung umutang sa'yo ng 1K. Tapos nung di na mabayaran, bigla ka nalang binlock sa FB. Quality nga. Hoy, before yon naging maayos naman siya sa akin. Kala ko nga siya na yun eh. Kasi kung itrato niya ako parang prinsesa. Pero iniwan ka pa rin niya para sa 1K. Pero pinaramdam pa rin niya sa akin na prinsesa ako. Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento sa pamilya mo? Kung gusto mo lang pala na itrato ka na parang prinsesa, bakit hindi ka nalang maging masaya sa pinapakita sa'yo ng pamilya mo? Prinsesa ka naman sa kanila. Pero iba yung pakiramdam na ituring kang prinsesa ng makakatuluyan mo. Papuntang reyna na kasi yun. Ay, masyado kang nawili sa mga fairy tale. Kaya ayan, ang taas masyado ng standard mo. Gusto mo lagi na ituring ka na parang prinsesa. Gusto mo humihinto ang oras kapag magkasama kayo. Tanga ka ba? Hihinto lang ang oras kapag wala ng baterya. Ikaw ang sama-sama talaga ng ugali mo. Oo, huwag ka nang umiyak. Ang mga engkanto nakaabang lang sa mga matutuyong luha mo. Yan ka na naman sa mga engkanto mo. Di ko na yan pinapaniwalaan. Lahat na lang ng mga sinasabi mo, puro bogus. O ito, hindi to bogus. Tigilan mo ako. Makinig ka muna kasi. Ano yun? Kapag umabot ka ng 30 at kapag wala ka pa rin nakikilalang Prince Charming mo, pakakasalan kita. Gago! Epekto ba yan ng alak na nainom mo kagabi? Ano-ano nang sinasabi mo dyan? Basta tandaan mo lang tong pangako ko sa'yo. Ilista mo dyan sa palad mo. Pakakasalan kita kapag 30 ka na.
At syempre, kung available ka pa rin. Tigilan mo nga ako! Pangako yan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Noong sinabi ni Emma ng pangako niya na yon, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kilig. Hindi ko alam kung bakit parang gusto kong umasa. Sa unang pagkakataon ay naging iba ang tingin ko kay Eman. Hindi na bilang isang best friend na nakakasama ko sa bubong sa pagsapit ng gabi o pagkain ng lugaw tuwing sasapit ang mainit na hapon. Ibang Emma nang nakita ko sa mga oras na yon. Isang lalaki na posibleng mapasaya ko sa habang buhay. Yung isang lalaki na pwedeng makapagbigay sa akin ng pamilya na kailangan ko. Yung isang lalaki na makapagbibigay ng forever na hanap ko. Yung kasama kong magbibilang ng mga uban sa ulo at makakasamang tumawa habang binabalikan ang nakaraan. Bakit nga ba ngayon ko lang yon nakita? Bakit nga ba hindi ko nakita ang potensyal niya na maging karelasyon ko? Paniniwalaan ko ba ang sinasabi ko? O baka naman isa lang itong malaking scam dahil sa kagustuhan niyang tulungan ang isang damsel in distress na katulad ko? Hindi ba gano'n naman siya dati pa? Hilig na niyang tulungan ang bawat babaeng nagpapasaklolo sa kanya. Pero kung babalikan niyo, lahat ng mga babaeng sinaklolohan niya dati ay nauwi lang sa wala. E paano kung magaya ako sa kanila? Sa iniisip kong yon ay bigla akong nakaramdam ng kurot sa dibdib ko. Parang hindi ko yata kaya na masaktan at si Eman ang maging dahilan nun. Mula nung sinabi ni Emma na pakakasalan niya ako kapag umedad ako ng 30 at single pa rin, ay hindi na yon nawala pa sa isipan ko. Hindi na niya inulit ang banggitin yon. Ganoon naman si Eman. Minsan lang magsasabi yan at hindi na uulitin pa pero paninindigan niya. Kilala ko siya. Kapag may sinabi ito ay ginagawa talaga niya. Alam kong loko-loko ito pero pagdating sa pagtupad sa pangako ay ginagawa naman niya. Kaya kampante ako natuto pa rin niya ang sinabi niya sa akin. Isang bagay na alam kong matagal pang mangyayari pero posible. At ewan ko ba papadudot. Mula nung sinabi ni Eman sa akin ito ay iniwasan ko na ang paghahanap ng lalaki. Deleted na ang lahat ng mga dating apps sa phone ko. Hindi na rin ako nagta-travel o namumundok para makisalamuha sa mga lalaki. Hindi na rin ako nagpupunta sa bar para may makilala. Basta hindi na ako naghahanap pa. Parang ang gusto ko na lamang ay hintayin ang pagdating ko sa edad na 30. Dahil doon na ang katuparan ng mga pangako ni Eman. Lumipas ang 1 taon mula nang binitawan ni Emma ng sinabi niya. Mula noon ay parang naging conscious na ako kapag kasama siya. Naging iba ang galaw ko kapag kasama siya. Dati, galaw ako ng galaw kapag kasama ko siya. Kasi gano'n naman ako sa kanya. Dati pa. Pero noong pinangakuan niya ako, nag-iba na ang lahat at napansin niya yon. Alam mo may napapansin ako sa'yo. Ano yun? Ang hina mo na kumain kapag kasama kita. Wala lang gana. Sus, kilala kita. Kaya mong patumbahin ng 3 rice cooker. Anyari sa'yo? Diet? Di lang diet yan eh. Pati yung pagtawa mo ng sobrang lakas di ko na naririnig sa'yo. Ayaw mo na rin umakyat sa bubong tapos yan oh. Anong yan? Ang kapal mo magpahid ng makeup. Hindi ka naman ganyan dati ah. Ni magsuklay nga kapag kasama ako di mo magawa eh. Eh bakit? Masama bang magbago? Hindi naman pero nakakapanibago lang. Parang di na ikaw yung best friend ko eh. Ay, ayaw mo ba? Hindi naman. Bagay naman sa'yo yung makeup mo. Maganda na nagpapabango ka na rin. Nakakasawa kasi yung amoy tinola ka lagi eh. Ikaw bastos ka talaga. Ay, sandali. Sagutin ko lang to. Hello? Sure po. Send ko po later around 4 p.m. Okay lang po ba? Okay sir, thank you. Bye. Sino yun? Yung bagong boss ko sa Bacolod.
Bagong boss sa Bacolod? Oh, di ko nabanggit sa'yo, no? Anong di mo nabanggit? Ita-transfer na ako sa Bacolod site namin. Tataas ang posisyon ko doon. O maging masaya ka naman para sa akin, dali na. Bakit? Kailan pa to? Matagal naman na nilang sinabi sa akin to pero sabi ko pag-iisipan ko muna. Siyempre, hindi naman madaling iwan ang buhay ko dito sa atin. Nandito yung pamilya ko eh. Nandito ka. Mas komportable pero lately kasi naisip ko, para rin naman to sa growth ko. Doble ang taas ng sahod, libre ang tirahan, at saka hindi masyadong stressful kesa dito sa Maynila. Pumayag ka na? Lutang ka ba? Oo nga. Dun ka na? Forever? Ay hindi, grabe naman to. Mga ilang taon lang siguro. Di ko alam. Mag-iipon lang, susubukan. Wala namang masama, di ba? Saka kapag okay na, magre-resign na rin ako tapos mag-a-apply ako sa ibang kumpanya. Kasi mataas na yung naging posisyon ko eh. Madali na lang yun. Mga gaano kaya katagal? O bakit parang malungkot ka dyan? Hindi ka ba masaya para sa akin? Di ba dapat ikaw yung unang nagiging masaya dito kasi matagal mo nang sinasabi sa akin na ayusin ko yung career ko? Oh, eto na yun oh. Diyan ka ba magiging masaya? Sana. Tingnan natin. Pero babalik ka. Nako, mukhang mamimiss mo lang ako eh. Oo naman, babalik ako, promise. Promise? Promise. Tuparin mo yung pangako mo ah. Lahat naman ng pangako ko, tinutupad ko eh. Di ba? Sa huling sinabi niya ay kahit papaano ay naging kampante ako. Alam kong tutuparin niya ang pangako niya. Ganon siyang klase ng tao at may tiwala ako sa kanya. Alam kong babalik siya at sana sa pagbabalik niya ay tuparin niya ang isa pang pangako niya, ang pakasalan ako pagdating ko ng 30. Dahil pangako ko, hihintayin ko siya hanggang sa matupad niya ang pangako niya. Dahil papadudot kapag mahal mo ang isang tao, maghihintay ka at maniniwala ka. Opo, mahal ko na si Eman. At sa pagbabalik niya, sasabihin ko na ang aking nararamdaman. Sa pag-alis ni Eman, papadudot ay ginawa ko ang lahat para maging abala para hindi siya maisip. Nag-focus ako sa trabaho, sa sarili at sa pamilya ko. Hindi na ako tumanggapan ng mga manliligaw. At kahit nga nababahala na ang pamilya ko dahil sa hindi sila sanay na hindi ako nakikipag-date, na hindi ako naghahanap ng mamahalin. Hindi ko naman masabi sa kanila na ang dahilan kung bakit tinalikuran ko na ang pakikipag-date ay si Eman. Si Eman na ang aking inaasahan. Ayokong makarinig ng nega sa kanila at usisain pa nila ako. Gusto kong si Eman ang unang makaalam sa nararamdaman ko. Sa pagbabalik niya, pangako ko sasabihin ko na yon sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon naming dalawa at wala pa rin nagbago. Distansya lang siguro. Walang nagbago, lalo na ang nararamdaman ko. Mabilis na lumipas ang mga taon. At heto, nakaharap na ako sa salamin habang nagsusuklay at nagpapahid ng pulbo sa mukha. Nakangiti ako nang makita ang mukha ko. 30 na ako. Eto na yung araw na tutuparin na ni Emma ng pangako niya at sumakto pa ito na ito rin ang araw ng pagbabalik niya. Eto na yata, Papa Dudut. Sinakto niyang bumalik sa araw ng aking kaarawan para tuparin ang iniwan nitong pangako sa akin. 6 na taon na ang nakakalipas. At sana sa pagbabalik niya, makita niyang wala pa rin nagbago sa akin. Ako pa rin si Bea na inalagaan niya. Yung kaibigan niya, pero sana sa pagbabalik niya, hindi na isang kaibigan ang tingin niya sa akin kundi isang babae na malaki ang potensyal na magpasaya sa kanya. Ako ang unang sinabihan niya sa pagbabalik niya. Nagpasundo pa ito sa akin dahil sabi niya, gusto niya na ako ang unang makita niya. Kilig na kilig ako noong sinabi niya yon. Nakailang ulit siguro akong binasa ang chat niyang yon
at bawat basa ko ay napapangiti pa rin ako. Kaya naman pinaghandaan ko ang araw ng aming pagkikita. Sinuot ko ang pinakamagandang damit na meron ako. Nagsuklay ng maigi at nagpahid ng konting kolorete. Maaga akong dumaan sa bus terminal. Ang sabi niya ay doon na lamang kami magkita kahit na hindi na sa airport para hindi na ako mapagod. Siguro yung mga 40 minutos ang lumipas nang makita ko ang bus at kakaiba ang kabog ng dibdib ko. Pinaghalong tuwa at kaba at hindi ko alam kung alin sa dalawa ang mas mangingibabaw sa pagkikita namin. Sa unang pagkakataon, makalipas ang 6 na taon. Sa pagbaba niya ng bus ay agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Naibagsak pa niya ang bitbit niyang bag nang mapayakap ako. Hindi niya marahil inaasahan yon. Yumakap din ito ng mahigpit at ilang minuto kaming ganon marahil. Para bang sa pagyakap namin yon ay nanumbalik lahat ng mga alaala namin mula sa pagkabata. Masaya, magaan, wala nang tatalo pa. Nang kumalas na kami sa pagkakayakap sa bawat isa ay naghanap na kami ng taxi para makauwi na. Sa taxi pa lamang papadudot ay ang dami ng mga kwento niya sa akin. Nakatitig lamang ako sa kanya habang nakangiti. Ang tagal ng panahon na hindi ko napagmasdan sa personal ang mukha niya. Nakakamiss talaga. Namiss kaya niya ako? Parehas kaya kaming nananabik na makita ang isa't isa? Yan ang mga tanong ko habang nakatingin lamang sa kanya. Pagkarating namin sa kanila ay sinalubong siya ng mga magulang niya na ilang taon ding hindi niya nakita. May bahid ng pagtatampo sa mga mukha nila dahil nga sa hindi umuwi ni minsan si Eman. Mula nang nadistino ito sa Bacolod. Pwede naman kasi siyang umuwi pero mas pinili niya na huwag muna dahil baka maging marupok lamang ito at hindi na bumalik pa ng Bacolod kapag nakasama niyang muli lahat ng mahal niya sa buhay dito sa Maynila. At ngayong malaya na siya sa kanyang kontrata sa kanyang trabaho ay mananatili na ito dito sa Manila para naman subukan ang panibagong kumpanya at karera. Lahat kami ay excited para sa kanya. Lalo na ako dahil alam ko na ito na ang panibagong chapter ng buhay niya na kasama ako. Ito na ang pagtupad sa pangako niya noon. Ito na yon. Ay, namiss ko to. Namiss ko yung kalawang ng bubungan niyo. Huwag ka mag-alala, na-miss ka rin nila. Dumadami na sila oh. Lalo na mula nung nawala ka. Si Aling Marites, nagbebenta pa rin ba ng lugaw? Kain tayo doon bukas. Hindi na eh. Pinasara na kasi hindi raw maasikaso. Lalo na't inaalagaan niya yung na-stroke niyang asawa. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Parang nabawasan tuloy childhood natin. Pero pwede pa naman tayong umakyat ng puno ng akasya bukas kung gusto mo. Andun pa rin naman yun. Matibay pa. Matibay pa? Pero paano naman tayo aakyat? 30 na tayo. Baka magtunugan ng mga buto natin. Oo nga. 30 na tayo. Uy, belated happy birthday ah. Ilang beses ka nang bumabati tapos na yung birthday ko. Grabe no, parang kailan lang 8 years old tayo nung nandito tayo sa bubungan nyo. Parang kailan lang, ang dami nating pinangakong gawin. At lahat ng mga pinangako natin, tinupad natin. Diba? Pag-akyat sa bubong para maghanap ng pinakamalaking bituin. Check. Pagkain ng lugaw kina Aling Marites. Check. Dati. Pag-akyat sa puno ng akasya. Check. Bukas. Pagiging mag-best friend. Forever? Check na check. Bea? Salamat ah. Para saan? Sa lahat ng taon ng buhay ko. Drama? Seryoso nga. Sa lahat ikaw yung pinaka-supportive. Ikaw yung totoong naniwala. Kaya, salamat. Para saan pa? Best friend mo ko, di ba?
Kaya nga 'di ba ikaw yung una kong gustong makita pagbalik ko. Di ko alam yung sasabihin ko. Ako, alam na alam ko kung ano ang sasabihin ko. Anong ibig mong sabihin? Sinadya ko talaga na ngayong taon ako makabalik ng Manila para makausap kita. Para saan? Para to pa rin yung pangako ko sa'yo. Seryoso niya akong tinignan sa aking mga mata bago nagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya at hinihintay ang bawat salitang ilalabas ng bibig niya. At noong magsimula na siya ay buong puso akong nakinig. 8:00 na ng umaga noon. Nasa loob na ng simbahan ng lahat ng taong imbitado sa kasal. Handa na silang matunghayan ng pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalan. Halo-halo ang emosyon ko noon habang hinihintay ang aking pagkakataon para maglakad patungo sa harapan ng altar. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang tumatakbo sa utak ko habang binibilang ang aking paglalakad. Tansyado dapat. Hindi nagmamadali pero hindi rin binabagalan. Dapat ay sakto lang. Yung makikita ka pa rin ng bawat tao sa loob ng simbahan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang huling naging bilang ko bago ko makaharap ang taong pinangakuan ako ng kasal. Si Eman. Napakagwapo nito sa suot niyang Amerikana habang nakatitig sa akin. Ibinalik ko ang titig sa kanya at sabay kaming napangiti sa bawat isa. Ilang segundong tila nawala ang lahat sa paligid sa pagtitig namin sa bawat isa. At sa ilang segundo ng pagtitig na yon, ay naibalik ang lahat ng masaya naming alaala. Mula pagkabata hanggang sa alaala noong nakaraang 9 na buwan kung kailan niya ako kinausap sa bubungan tungkol sa kasal na ito. Bea, anong masasabi mo? Masaya ako. Masayang masaya. Ako rin eh. Hindi ko alam na darating ang araw na to. Hindi ko inakala na maniniwala ako sa sinasabi mong pag-ibig. Sa sinasabi mong forever. Masaya ako. Masaya ako na tinupad mo yung pangako mo. Grabe, naaalala ko nung pinangako ko sa'yo to. Naalala mo pa? Oo naman. Oo naman. Paiyak ka na nun sa inis sa akin. Dahil lagi kong kinukontra yung konsepto mo sa pag-ibig. Tapos para di ka na maasar, nagbitaw ako sa ng pangako na kapag nahanap mo na yung magpapatibok ng puso mo, gagawin mo ang lahat para ipakita sa kanya ang forever. At ang paraang yon ay ang pakasalan siya kung sino man siya. Bea, ito na yun. Ito na. Ramdam ko talaga ito na yun. Suportado mo naman ako sa desisyon kong to, di ba? Oo. Bea, gusto ko ikaw ang maging best woman sa kasal ko. Sa kasal namin ni Patrice. Parang ang laking responsibilidad yan. Wala na akong ibang nakikita makakagawa nito at deserving para dito kundi ikaw lang. Ikaw ang nagpamulat sa akin sa pag-ibig. Ikaw yun, Bea. Kaya utang na loob ko sa'yo kung ano man ang meron kami ni Patrice ngayon. Dahil ikaw ang nagturo sa akin na sumugal lang pag nararamdaman mong umiibig ka na. Eman? Kaya Bea, please. Best woman, please. Hindi ko itutuloy ang kasal kung hindi ka papayag. Bago ako pumayag, may isa lang akong tanong sa'yo. Ano yun? Naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin dati? Marami akong sinabi sa'yo eh. Alin ba dun? Wala. Sige na, ano ba yun? Yung tungkol sa mga engkanto? Sa natuyong luha sa pisngi? Actually, nakalimutan ko na yung sinabi ni nanay tungkol dyan sa mga engkanto na yan eh. Basta ang gusto ko lang din naman kasi nun, mapatigil ka sa pag-iyak mo. Yun lang. Pasensya ka na kung hindi mo na makalimutan yung tungkol sa engkanto na yan. Kung bakit kasi sinabi ko pa yun eh.
Oo nga. Bakit kasi? Bakit kasi sinabi mo pang tagal kong hinintay? Ang tagal. Oh, pero wag kang gaganti ngayon ha. Wag mo akong paghintayin sa sagot mo kung payag kang maging best woman sa kasal namin ni Patrice. Bea, ano na? Bago tayo bumaba dito sa bubong, sumagot ka na, please. Please naman oh. Sige. Sige. Ayun! Thank you, Bea. The best ka talagang best friend. The best ka! Congrats. Masaya ako. Masaya ako para sa'yo. Parang hindi ka naman masaya. Mas masaya ka pa nung pinangakuan kita na pakakasalan kita kapag 30 ka na eh. Naaalala mo? Oo naman. Paano ko makakalimutan yung mukha mo nun? Sobrang nag-twinkle kaya yung mata mo nung sinabi ko yun. Kaya medyo natakot ako kasi baka isipin mo, totoo yun eh. So, hindi ka seryoso nun? Huh? Eh, Bea naman. Kilala mo naman ako. Ayaw na ayaw kong nakakakita ng babaeng nahihirapan o umiiyak. Kaya nasabi ko yun. Gusto ko lang na tumahan ka. Akala ko kasi totoo eh. Alam mo naman kung bakit, di ba? Oo, alam ko. At masaya ako para sa inyo. Mas masaya ako, no? Bakit naman? Kasi di lang kita best friend. Magiging hipag pa kita. Nakaputing gown ako noon. Maganda ako noon ng araw na yon. Pero hindi ako ang pinakamaganda dahil hindi naman ako yung bride. Abay lamang ako. Hindi ako yung pakakasalan ng lalaking matagal ko nang hinihintay. Sobrang nakakadurog na lumakad paharap sa altar habang nakikipagpalitan ka ng tingin sa lalaking gusto mo sanang makasama sa panghabang buhay. Napakasakit na tumabi sa kanya sa harapan ng altar habang hinihintay ang pagmarcha ng babaeng pakakasalan niya. Napakasakit na makita sa gilid ng iyong mga mata ang pagngiti niya habang hinihintay ang babaeng balak niyang makasama sa habang buhay. At napakasakit na malamang kapatid mo ang pipiliin niya sa araw-araw. Oo, Papa Dudut, pinili pong pakasalan ni Eman ang ate ko. Hindi ko nabanggit sa inyo noong una pero matagal na siyang may gusto sa aking kapatid. Pero wala siyang lakas ng loob na umamin. Akala niya ay simpleng crush lang daw yon pero noong lumaon ay tumindi at nabuo bilang pag-ibig. Ang kapatid ko rin pala ang totoong dahilan kung bakit umalis si Eman at nagtrabaho sa Bacolod dahil nalaman niyang doon na destino ang ate ko. Sumunod siya at doon ay sinikap niyang patunayan sa ate ko na siya ang babaeng gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Hindi ko yon alam. Tinago nila ang relasyon nila sa amin at saka lang sinabi noong balak na nilang magpakasal. At ang pinakamasakit pa, sa akin pa niya yon binalita. Mula pagkabata ay tinupad ni Eman lahat ng pinangako niya. Maliban sa pangako niyang pagtapako sa edad ng 30 ay kami na ang magkakatuluyang dalawa. Hindi naman pala yon seryoso. Bakit ba ako umasa? Bakit ba hindi ko na rin naalala na bukod sa pangako niya sa akin na pakakasalan niya ako ay nangako din siyang pakakasalan niya yung taong unang nagpaibig sa kanya at magpapaniwala sa kanya sa konsepto ng habang buhay. Hindi ako yon. Hindi ako ang babaeng nagpaibig sa kanya. Pero ako yung babaeng naghintay sa kanya dahil nangako siya na sa pagsapit ko ng 30 ako na yung makakasama niya sa altar. Oo, kasama ko siya sa altar pero iba ang role na aking gagampanan. At para akong sinasaksak ng paulit-ulit habang iniisip na hindi ako ang makakasama niya sa pagbuo ng pamilya. Hanggang sa pagtanda at ang masakit pa, araw-araw ko siyang makikita dahil magiging parte na siya ng aking pamilya. Panay ang lunoko ng aking laway dahil tila nagbabara ang aking lalamunan.
dahil sa nagbabadyang pag-iyak ko. Kailangan ko yung pigilan at hindi ako pwedeng umiyak. Hindi dahil sa takot ako sa mga engkantong kinikwento sa akin ni Emma noong bata pa lamang kami. Kundi takot ako, Papa Dudut, na makita niya na nalulungkot ako sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Buong seremonya ng kasal ay pigil ang aking mga mata sa pagpatak ng mga luha ko. Dahil gusto kong tuparin ang pangako ko sa kanya. Sa huling pagkakataon na hindi ako iiyak at hindi ako magpapatuyo ng luha sa pisngi. Hindi dahil sa takot ako sa mga engkanto, kundi takot na muli akong hawakan ang mukha ko at pahira ng mga luha ko, dahil kapag nangyari ito, baka hindi na ako mapatigil pa sa pag-iyak. Dahil muli na naman akong nahuhulog sa maling tao. Muli na naman akong mahuhulog sa best friend ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagbabahagi ninyo ng kwento ko sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo. Hangad ko ang pagsimpatya ninyo sa naging kalagayan ko at nagpapasalamat ako sa mga taong nakakaunawa na tao lamang ako. Nagmamahal, umaasa at nagiging tanga. Ako po ang inyong kabarangay forever, Bea. Mga kapuso, masakit na umasa sa isang pangako na akala mo ay matutupad pero hindi pala. Masakit na mapangakuan at sa huli makalimutan lang. Bea, ramdam namin ang pighati mo. Ramdam namin na hindi madali ang pinagdadaanan mo sa ngayon. Hindi biro na ibigay mo ng ilang taon ng buhay mo sa isang tao na hindi naman alam ang tunay na nararamdaman mo. Masakit na umasa na mabibigyan ng katuparan ng pinangako sa iyo at mas lalong masakit na makita na tinupad niya ito sa ibang babae. Minsan talaga hindi natin maiwasan na mapaasa at mas lalong hindi natin maiwasan ang masaktan. Pero sa bawat sakit na makakasalubong natin, sana ay matutunan din natin kung paano natin mapapahilom ang sarili natin. Kailangang magpatuloy kahit na maraming nasayang na oras at pagkakataon. Kailangang magpatuloy dahil marami pang nakaabang sa iyo sa panibagong daang tatahakin mo. Bea, sabi mo nga hindi ba na napapalapit ka na sa iyong the one sa bawat pagkakamali mo sa iyong mga nakaraan. Bea, you are a step closer to the one. Huwag ka lang hihinto ha sa paglalakad. Malapit na siya at sasalubungin ka niya. Hanggang sa muli mga kapuso, ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.